of the one and only Miss Jenelyn Mercado. Hi, Jen. Happy birthday again. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga fans na nandito ngayon para batiin ako at mag-cheer. Thank you. Talagang wala silang sawa. Kanina pa sila, Jen. Tuwing linggo, alam mo yan, Mon. Yes. Now, this segment, alam ko, hindi ka masyadong familiar, but I think that you will like it. And it's about time that we take a look back at the story of your life. Okay. So, Jen, mga kapuso, let's watch this. Dream, Believe, Survive. Kasabay ng tatlong salitang ito na tumatak sa isipan nating lahat ang naging kwento ng pagsikat ni Jenelyn Mercado. Before realizing that she's meant to rise among the stars, Jenelyn was just a simple little girl, shying away from the crowd, content to be in her own small corner, and dreams of nothing more than to stay in the safety of her foster mom's care. Bata pa na si Jen, parang medyo mysterious na rin talaga siya na tahimik, minsan nag-iisip, ganyan. Para minsan tinatago niya lang yung emotion sa sarili niya, tapos biglang mag-outburst na lang yung emotion. Kahit saan ako magpunta, si Jen kasama ko. Hindi yan umiiwalay. Kaya hindi siya naging... Natuklasan ko lang yan na kumakanta nung high school, first year high school. May nakita ko sa TV na starstruck, may 1 million. Sabi ko, anak, sali ka? Makakabili ka ng sasakyan. Sabi ko, bibili ka ng pangarap mo, makakabili ng sasakyan. Kakabili tayo, sabi ko. Ngayon, sumali siya. Jen didn't know how valuable this opportunity was until she was put to the test. Nang pangatlong tanggalan, tinanggal nga, inano nga siya, isinali sa firing squad. Di, nang kasali, kinabahan pala siya. Sabi niya, sabi ni Ding Dong, saka ni, sino magkasama nun? Si Nancy at saka si Direk. Ano dyan ang feeling mo na naisama ka nun sa kinabahan po ako. O ngayon, anong gagawin mo? Lalaban na po ako. Doon siya lumaban. Starstruck's ultimate survivors are Jenelyn Mercado! After being the very first female ultimate starstruck survivor, isa-isa nang dumating ang mas matitinding pagsubok kay Jenelyn bilang isang ganap na artista, taking on different dramatic roles, sharing her gift of music through singing, juggling her fitness regimen on the side, and just recently proving herself as an effective TV host. But every time na makakatrabaho ko siya, ang laki ng improvement from the last time I worked with her. Ang laki ng growth. Ang sarap panoorin ng ganun eh. Ang sarap panoorin ng ganun na parang, kasi wow, nag-move ano pa rin siya, nag-improve pa rin siya. And ang gusto ko sa kanya dahil matapang siya eh, masipag, tapos kahit anong ipagawa ko sa kanyang training, ginagawa niya. So, na-challenge siya sa lahat. So, sabi niya, gusto ko tong sports na to, sabi niya sa akin. Ang laki-laki ng improvement ni Jenelyn Asos. Di ba, nung una siyang sumaling sa Showbiz Central, hindi mo akalain na ganun siya kahusay magtanong, ganun siya kahusay magdala ng ano. Oh, talagang hindi mo makikita yung isang talent niya na meron pala siya yung hosting kung hindi dahil sa Showbiz Central. Very versatile. Bihira lang ang artista sa industriya na kayang kumanta, kayang mag-host, kayang umarte. But all of these didn't come without a price on Jen's personal life. Kasabay ng pagpasok niya sa showbiz ay ang pagkaka-expose niya sa iba't ibang mga intriga. The bitter story of her childhood, her relationships, an unexpected pregnancy, and even legal matters involving people she trusted. Kailangan mo lang harapin lahat ng problema ng tama. And knowing Jen, hinarap niya lahat ng problema na dumating sa kanya ng maayos. At nagpatibay sa kanya itong mga problemang to. So I'm so proud of her. And after all the hard-hitting controversies that she faced in her life so far, Jen has constantly proved to everyone how she can continue to dream of greater things, believe in the power of love, and survive every fall to rise again. Alam mo, if you look at her, she's a very frail-looking
person. But knowing what she has been through and how she was able to manage all of these things, no doubt, napakatapang yung tao. I mean, for a very young age to be able, to go through a lot of these things and yet come out as a survivor. I would believe that talagang, if you have something to say at the end of the day, here is a person who will definitely be a survivor. Jen, yung words na dream, believe, survive, I think talagang pwedeng yun yung words na mag-describe sa buhay mo, di ba? Yes. Ang dami mong na mga pagsubok na dumaan sa buhay mo. Where do you get your strength? Well, unang-una, kay God. Thank you, Lord. And sa family ko, sa friends ko, sa lahat ng mga nagmamahal sa akin at sumusuporta sa akin. Sa anak ko, especially sa anak ko, kay Jazz, and sa lahat ng mga taong parating nandyan sa tabi ko. Out of everything that you've gone through, Jen, ano yung pinakamahirap na napagdaanan mo? Pinakamahirap para sa akin yung siguro yung stage ng dinadala ko si Jazz nang wala akong ibang kasama. Mm-hmm. And your family was there for you? Yung family ko nandyan. Tapos yung dad ko nawala. Tapos, ang kasama ko na lang nung dinadala ko si Jazz, yung mom ko na lang, tsaka yung friend ko. So, I think yun yung part ng buhay ko na pinakamahirap talaga. Nung time ba na yun, Jen, sorry, nung time ba na yun, were you ready to give up your showbiz career? Yes. Parang feeling mo ba dead end na ito na yun eh? Yes, kasi para sa akin, importante na maalagaan ko ng mabuti yung anak ko. Maalagaan ko yung pamilya ko. So, iniisip ko na di bale na, okay lang. Importante, healthy si Jazz. Iniisip ko si Jazz, parating si Jazz. And how did it feel na muli kang tinanggap ng mga tao? Of course, happy and I feel so blessed. Sabi ko, sa tulong din ni Tita Becky, pinush niya rin ako eh. Paano ba? Sinubukan niya akong kuhanan ng mga projects, ilapit ulit sa GMA. At thankful ako sa GMA na tinanggap nila ulit ako at binigyan nila ng mga projects. At yung mga supporters ko, nandyan pa rin. Yes. Yung mga fans ko, nagmamahal pa rin sa akin. Through your toughest times, Jen, yung Jeneline noon at yung Jeneline na kaharap ko ngayon, anong pinagkaiba? No, wala naman halos eh. Mas gumanda lang ako ngayon. Hindi, ganun pa rin ako, Mond. Talagang palaban ako eh. Tsaka gusto ko yung challenge. Pag may challenge, mas lalo ako lumalaban. Yes. So ganun pa rin. Yun lang, gumanda lang talaga ako ngayon. Blooming ka naman talaga, Jen. Lahat kami dito nag-agree. Speaking of challenges, itong pinakabagong challenge ay TV hosting. Ito ba ikakaririn mo na or is this secondary to acting? Hindi ko to ine-expect. Sa totoo lang, diba, gines nyo lang ako. At wala naman akong kaalam-alam sa hosting. Ang alam ko lang kumanta at saka umarte. Sa tulong nyo na rin, Mond, and sila Ate Pia sa Sweet, ginaid nyo rin ako kung ano mga dapat gawin. Tinuturuan nyo ako. So, I'm very thankful and I feel so blessed na napasok ako dito sa show na to. And you're a great addition to the show, Jen. Thank you. Thank you so much. Mga kapuso, kilalanin po natin si Jeneline Mercado bilang isang anak at bilang isang ina sa pagbabalik ng Showbiz Central.